So, nais lang nating bigyan pansin itong pahayag ng dating Pangulong Duterte tungkol sa papel ng militar sa gitna ng mga isyong bumabalot sa ating pamahalaan. Ang sinabi niya naman dito ay malinaw, only military can correct it. Dahil nga sa separation of powers, diba? So, panoorin natin ang response ng military sa pahayag ng dating Pangulo. Panghiram muna tayo ng video rito sa ENC News. Panawagan na mag-intervene ang Armed Forces of the Philippines sa nangyayari sa ating politika ngayon dito sa ating bayan. But hindi po natin trabaho yun. No? That is not our job. So ang trabaho natin is to protect the Republic of the Philippines, protect its people, defend our territory, and defend our sovereignty and our sovereign rights. So, hindi naman panawagan para sa kudita yung sinasabi ng dating Pangulo, kundi isang paalala na ang militar bilang tagapagtanggol ng Estado at mamamayan ay may responsibilidad na tiyakin ang kapakanan ng bansa. Lalo na kapag ang institusyon ay tila hindi kumikilo sa tama o sapat na paraan. Yung mga dahilan na nabanggit niya doon ay yung pagbenta ng gold reserve. May ulat na ang ating gold reserve ay naibenta ngunit walang malinaw na paliwanag kung saan ito ginamit o paano ito makakatulong sa bansa. Ito ay yaman ng sambayanan ngunit ang kawalan ng transparency ay nagdudulot ng pagkabahala dito. Yung pangalawang sinabi niya ay Maharlika Funds Investment, di ba? Isang malaking usapin noon nung ipinasa ang Maharlika Investment Fund, ngunit ngayon ay tila wala ng balita kung saan ito ginamit o kung paano ito pinakikinabangan ng taong bayan. Ang kawalan ng updates ay nagdudulot ng agam-agam na baka ginamit ito sa maling paraan. Yung pangatlo naman ang paglipat ng PhilHealth Fund. Ang PhilHealth Fund ay mula sa kontribusyon ng mga manggagawa para sa kanilang kalusugan. Ngunit inilipat ito ng walang sapat na paliwanag at pagtutol mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mamamayan pa ang nag-file ng petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang paglipat nito. Ito ay malinaw na pang-aabuso sa pundo na dapat sanay para sa kapakanan ng mga Pilipino. Yung pang-apat naman yung lagi natin napapanood, yung pang-aabuso sa contempt powers, di ba? Katulad ng abogado na si Atty. Lopez at iba pang mga naparusahan ng contempt na ayon sa aking napanood ay hindi naman makatwiran. Oo, maaaring maghain ng kaso laban dito ngunit sa tagal ng proseso sa korte, ang mga biktima ay nakakulong na ng ilang araw o ilang linggo bago pa man umusad ang kanilang apela. Ang ganitong maling paggamit ng kapangyarihan ay nagpapakita ng kahinaan ng sistemang panlegal. Yung panglima naman ay yung kawalan ng malalapitan. 'Di ba? Dahil sa separation of powers, hindi maaaring makialam ang Korte Suprema hanggat walang naghahain ng kaso. Ang Pangulo naman ay tila walang ginagawa upang pigilan ang mga ganitong isyu. Kahit siya ay siya yung nagtalaga sa pangunahing opisyal tulad ng speaker ng Kamara, dahil dito ang taong bayan ay tila naiipit at nawawala ng pag-asa. So, ano ba yung papel ng militar dito? 'Di ba? Hindi naman natin na nais na ang militar ay magaklas o magdulot ng karahasan. Ngunit ang mahalaga ang kanilang papel, 'di ba? Ano ba 'yon? Upang paalalahanan ng gobyerno natin na gamit ang kanilang impluwensya at dignidad, maaaring tumindig ang militar upang iparating ang hinaing ng taong bayan sa pamahalaan. Maaari nilang gawing malinaw na ang mga maling hakbang ay hindi lamang nakakasira sa tiwala ng publiko kundi nagbabanta rin ito sa seguridad ng bansa. Diba? Pangalawang papel niya ay protektahan ng mamamayan. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay protektahan ang mga tao mula sa pang-aabuso, katulad yung nangyayari dyan sa House, sa mga resource person. Sa harap ng kawalan ng aksyon ng ibang sangay ng gobyerno, ang militar ay maaaring magbigay ng suporta upang masiguro na ang interes ng bayan ang mangingibabaw. Diba? Tapos yung pangatlong papel, pwede siya magbigay ng solusyon ng walang kudita, di ba? Hindi natin hinihiling ang kudita, bagkus hinihiling natin ang militar
ay kumilos sa sarili nilang pamamaraan. Isang paraan na hindi labag sa batas, ngunit epektibo. Epektibong makapagpaparating ng mensahe sa mga nanunungkulan na ang kapangyarihan nila ay may hangganan at may pananagutan sila sa bayan. Diba? So panoorin ulit natin yung press conference ng dating Pangulo na kung saan dito niya pinahayag yung patungkol doon sa militar. Yung military, paano na niya? Military, wake up. Sir, there are observers no, from other countries. Hindi ganito yan, There's a ha? silent martial law in the Philippines. Yeah, correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tambalos-los bata niya. So itong tao walang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance na bali lang, hindi lang na-sprained. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court. Unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan. Mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So, it is only the military who says. Kaya ang sabihin ko, presidente ako, nakita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng breakage, it fractured the governance. It is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo niya, ano mga opisyal dyan. Sinabi nang magunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Magsabi lang sila na we are not anymore hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Getting out means... I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano. Basta sabi na military. You are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasalin sa inyo. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi silent protest. Military lang talaga. Oh, military silent protest na yun. Will not take orders from
the commander-in-chief. Ano? You will not take orders from the commander-in-chief. That's it. Hindi, sabihin na nga niya. Sir, huwag mo kaming isali. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Ito doon sa Amo survey. Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress kung may resolution tapos a bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Walang participation ng people dyan pati ito. So, ganitong 25 tons. Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila, kung wala hindi na kami sasali ng laro ninyo. Pero Mayor, parang So kung hindi matitigil yung mga ganitong aksyon, ang maling paggamit ng pondo, ang kawalan ng accountability, at ang pang-aabuso sa kapangyarihan, lalala ng lalala ang sitwasyon. Maaari itong humantong sa galit ng taong bayan na maaaring magresulta sa protesta o pinakamasamang senaryo, panibagong people power. Ayaw nating umabot sa ganitong punto na maaaring magdulot ng kaguluhan at kawalang tiwala sa gobyerno. Ang pahayag lang naman ng dating Pangulong Duterte ay paalala na kapag ang mga institusyon ay hindi na gumaganap ng kanilang tungkulin, ang militar ay maaaring pumasok bilang tagapagligtas ng kaayusan. Diba? Pwede silang pumasok sa kanilang kapamaraanan. Hindi ito panawagan ng kudita, kundi panawagan ng pagkakaisa. Naway kumilos ang militar, hindi para sa kapangyarihan kundi para sa bayan. Sapagkat sa huli tayong lahat ay may iisang layunin, ang magtulungan para sa mas maayos at mas makatarungang lipunan, di ba? So hanggang dito na lang tayo.